Kaibigan, isipin mo ito. Isang gabi sa gitnang silangan, tahimik ang mga lungsod sa Kuwait, UAE at Saudi Arabia. Biglang, boom! Sunod-sunod na pagsabog ang yumanig sa kalangitan. Missiles, drones, at sirena ng digmaan. At ang mas nakakagulat, hindi ito galing sa Israel. Hindi rin direkta mula sa Amerika, kundi mula sa isang bansang matagal ng kaaway, Iran. Pero ang tanong ng buong mundo, bakit inatake ng Iran ang sarili nitong mga kapitbahay sa Gulf? Sino ba talaga ang target? Ang Kuwait, UAE at Saudi o may mas malalim na dahilan? Higit sa lahat, ito na ba ang simula ng mas malaking digmaan sa buong Middle East? Alamin natin ang buong katotohanan. Ang biglaang pag-atake. Noong mga huling linggo ng 2026, bigla na lang nakaranas ng matinding pag-atake ang mga bansang Gulf. Sa Kuwait, tinamaan ang mga fuel storage at military bases. Sa UAE, umabot ang mga missile malapit sa mga critical infrastructure. Sa Saudi Arabia, sunod-sunod na drone ang pumasok sa airspace nito. Ayon sa mga ulat, 12 drone at missiles ang pinakawalan sa loob lamang ng ilang araw. Kahit maraming na-intercept, hindi lahat napigilan. May mga pasilidad na nasira, may mga sibilyan na nasaktan, at higit sa lahat, nagdulot ito ng matinding takot. Sa katunayan, hindi lang iisang beses nangyari ito. Sa UAE pa lang, mahigit 300 missiles at higit 1,600 drones ang ginamit sa tuloy-tuloy na pag-atake. Ibig sabihin, hindi ito simpleng insidente. Isa itong sistematikong operasyon. Bakit inatake ng Iran ang Gulf? Ngayon, ang pinakaimportanteng tanong, bakit gagawin ito ng Iran? Hindi ba sila magkakapit-bahay? Hindi ba dapat allies sila laban sa West? Pero dito pumapasok ang tunay na dahilan. Ayon sa Iran, hindi raw nila target ang Gulf countries mismo, kundi ang US military bases na nasa loob ng mga bansang ito. Sa madaling salita, para sa Iran, ang Kuwait, UAE at Saudi Arabia ay platform ng kanilang kalaban. At dahil dito, itinuturing nilang legitimate targets ang mga lugar na may US presence. Pero bakit biglang nag-init ang sitwasyon? Ang nagpasimula ng lahat. Para maintindihan ito, kailangan nating balikan ang isang critical na pangyayari. Ang pag-atake sa Iran mismo. Noong February 28, 2026, naglunsad ng coordinated strikes ang USS at Israel laban sa Iran. Tinamaan ang mga nuclear at energy facilities. At lalo pang lumala ng tamaan ang South Pars gas field, isang napakalaking energy source ng Iran. Resulta, bumaba ang gas production. Nasira ang mga refinery at nagalit ang Iran. Kaya ang ginawa nila, gumanti. Pero hindi lang sa Israel o US territory, kundi sa buong rehiyon kung saan may US presence. E doon na nadamay ang Gulf countries. Malawakang pagkalat ng digmaan. Habang tumatagal, hindi na lang ito simpleng retaliation. Lumawak ito sa buong Gulf region. Ayon sa mga ulat, tinamaan ang oil refineries, LNG facilities, ports at airports, kahit energy hubs. At ito ang pinakadelikado. Ang Middle East ang sentro ng global oil supply. Kaya nang tamaan ang mga pasilidad, tumaas ang presyo ng langis. Nagkaroon ng disruption sa global economy at naapektuhan pati mga bansang malalayo. Sa isang report, sinabi na ang mga pag-atake ay nagdulot ng malawakang pinsala sa energy infrastructure ng Gulf. Ibig sabihin, hindi lang regional issue ito, global crisis na ito. Depensa ng Gulf countries, hindi naman basta-basta ang mga bansang ito. Ang Saudi Arabia, UAE at Kuwait ay may advanced air defense systems, Patriot missiles, radar systems, drone interception tech. Sa katunayan, maraming missile ang na-intercept bago tumama. Pero may problema,
Hindi unlimited ang kanilang depensa. Habang tumatagal ang digmaan, nauubos ang interceptor missiles, napapagod ang defense systems, at tumataas ang risk na may makalusot. Ayon sa mga analyst, kahit malakas ang militar ng Gulf, hindi sila handa sa ganitong kalaking atake ng tuloy-tuloy. Takot at epekto sa mga tao. Sa likod ng mga balita, may mas malaking epekto ito sa mga ordinaryong tao. Isipin mo, mga pamilya na nagtatago sa bahay, mga airport na nagsasara, mga negosyo na humihinto. May mga ulat pa na kahit debris mula sa intercepted missiles ay bumabagsak sa residential areas. At ang mas nakakabahala, posibleng maapektuhan pati tubig at kuryente. Dahil ang Gulf countries ay heavily dependent sa desalination plants, energy systems. Kapag ito ang tinamaan, maaaring magkaroon ng humanitarian crisis. Reaksyon ng buong mundo. Hindi na nahimik ang international community. Ang United Nations, kinondena ang mga pag-atake sa pamamagitan ng resolution. Tinawag itong egregious attacks laban sa Gulf states. Samantala, naglabas ng babala ang mga bansa. Yan ang ilan. Nagpadala pa ng tulong militar. Halimbawa, nagbigay ng drone defense support ang Ukraine sa ilang Gulf countries. Ibig sabihin, lumalaki na ang involvement ng iba't ibang bansa. At kapag nangyari iyon, mas lalong lalawak ang digmaan. Posible bang maging World War? Ito na ang kinakatakutan ng marami. Kapag nagpatuloy ang ganitong sitwasyon, posibleng pumasok ang NATO, posibleng lumaban ang Iran ng mas agresibo, posibleng madamay ang buong Middle East. At tandaan, narito ang mga pinakamalalaking oil reserves sa mundo. Kapag tuluyang nasira ito, maaapektuhan ang buong planeta. And hindi lang ekonomiya, kundi pati seguridad ng bawat bansa. Anong susunod? Sa ngayon, hindi pa tapos ang laban. Nagbabanta ang Iran na magpapatuloy ang kanilang mga pag-atake. And ang Gulf countries, nag-iisip kung gaganti ba o magtatanggol lang. Pero isang bagay ang sigurado. Nasa critical point na ang rehiyon. Isang maling galaw lang, maaaring magpasiklab ng mas malaking digmaan. Kaya kaibigan, hindi lang ito simpleng balita. Isa itong babala. Nasa isang iglap, maaaring magbago ang takbo ng mundo. Ang tanong ngayon, hanggang saan aabot ang gantihan? Sino ang susunod na tatamaan? At kung hindi ito mapipigilan, ito na ba ang simula ng mas malaking digmaan? Ikaw, anong tingin mo? Tama ba ang ginawa ng Iran? O mas lalo lang nitong pinapainit ang sitwasyon? Comment mo sa baba. And kung gusto mo ng ganitong klaseng analysis, like, subscribe, at i-follow mo na ang channel. Dahil dito, hindi lang balita ang ibinibigay natin, kundi ang buong katotohanan.